Nandito na naman tayo para mag-share para sa pagkawin ng ating mga pangarap. Alam niyo, sa tagal-tagal ko ng pagtuturo sa kolehiyo, almost 30 plus years na, 30 plus years, nakita ko na ang dami ko natulong mga estudyante, pero hindi ko na sila mahanap ngayon. Kung meron na, nag-friends ko sila. Nakita ko sa buhay nila na hindi naman talaga sila yung mayaman. Marami ako nakita, hindi ko maganda talaga ang buhay. So, nagtatanong ako, ano ang problema sa educational system ng bayan? So, meron na talaga problema. Kasi totoo naman na hindi talaga tinuturo sa mga paaralan, sa mga formal education, kung paano kayo maman. Sabi nga noon, ang tinuturo lang ng mga formal education na ginagastusan natin ay para ma-prepare ka. Paano mo na-prepare ka kung hindi mo ginawa yung dapat? Na-prepare ka lang sa buwan, marunong ka magpasa, marunong ka magsulat, okay? Marunong ka lang, pero hindi mo talaga in-apply sa buwan, hindi ka diniskarte. Mahirapan pa rin. Marami nga akong kilala nag-masteral na, nag-doctoral na, pero hindi pa rin mayaman kasi napunta sila naman sa pagtuturo lang. Hindi ang nangyari, turo lang sila ng turo. Matalin no? Pero pagdating sa pera, hindi mo problema. Pagdating sa skanduhan, gusto na makuha yung sweldo kasi ubos na. Gusto na magkaroon pa ng iba pang paraan para makakuha ng pera. Iba, nangungutang na lang. So, may problema talaga pagdating sa educational system ng bayan. Hindi lang din sa Pilipinas, sa ibang mga bansa, gano'n din Kasi sabi nga natin, yung industrial age, talagang kinasangkapan ang formal education para mag-produce ng workers. Para marami magtatrabaho sa mga industries. At nasa agap pa lang natin yan ngayon. Isipin mo, gastusan mo ang paaralan ng maraming pera na lumabas sa'yo, di ba? So, pag-graduate mo, ang kapalit lang, minimum wage. O, di ba? Nakita ko yan. Naranasan ko yan. Nung hindi ko pa alam ang mga sekreto ng tagumpay. Nung hindi ko pa nalaman na ang solusyon pala para makamit mga pangarap, magkaroon ng mga negosyo o magkaroon ng negosyo. At nakita ko yan, may mga negosyante talagang mga ibayaman, di ba? Nakakabili sila ng mga gusto ng bilhin. Pero hindi naman lahat. May mga negosyo nagsasara. So, nakita ko yan kasi naging DTI trainer ako. Naging trainer ako ng DTI. So, nakita ko ang mga ano ba talaga ang nangyayari? At namulat ako sa karunungan na kung saan dapat ang negosyo may leverage. Kaya lang, makakaroon lang ng leverage ang negosyo mo kapag malaki ang naging kapital mo. Pag may malaki kang kapital, pwede kang kumita ng malaki kasi magkakaroon ka ng leverage. Tulad ng mga bumibili ng franchise ng Jollibee. Kailangan mo maglabas ng 40 million pesos para magkaroon ka ng franchise ng Jollibee. Pero siyempre, saan mo kunin yun? Paano kung anong pera na ako napakaliit lang? So wala pa rin nangyayari. Kaya marami pa rin nahihirapan pagdating sa pera. Maraming mga professional nahihirapan pa rin kasi nagdidepende lang sa sweldo. Okay, kapag alam mo po later on, kapag empleyado ka lang pala, hindi ka talaga yayaman. Sinong yayaman? Yung hindi nagtatrabaho doon, sa bahay lang. Ang ginamit niya yung pera niya, kinapital niya. Nag-leverage siya ngayon sa mga empleyado. O, kita natin sa pinaka-best example mo, si Lady Christine na lang. Bakit kumikita ng millions per day? Millions of pesos per day si Henry at saka yung pamilya niya. Kasi nga, ang daming SM, di ba? Ang daming nagtatrabaho doon siya kumikita sa bawat isa. Yun ang mga negosyo na may leverage na kumikita ng malaki. E paano kung maliit yung kapital mo? Dito ko nalaman ang kahalagahan ng network marketing industry. Network marketing industry o yung multi-level marketing industry. Dapat meron kang makitang network marketing company na talaga namang tumatagal, hindi nawawala. Kasi marami nga gumagamit sa network marketing industry concept na mga illegal, no, mga scheme siya ng illegalities para papakantahan ng mga tao. Kaya nadamay tuloy ang network marketing industry. Kaya ngayon mga kaibigan, isisare ko sa inyo sa susunod kong topic ang mga challenges na pinagdadaanan ng network marketing industry na ito sana ang solusyon. At ito talaga ang solusyon. Para kahit ikaw na simpleng tao na maliit lang ang kapital mo, pwede ka talagang yumaman.
na para ka na yung may-ari ng isang franchise ng Jollibee, dalawang franchises ng Jollibee, at iba pa. Pero dito magsisimula ka lang sa maliit na kapital. Pero, kailangan harapin ang mga challenges ng network marketing industry. Sa susunod na rin tayo, ating pag-uusapan